Ang terrain kasi dyan, hindi yung talagang matataas na bundok. Parang yung lang, rolling terrain. Kasi mag-umpisa tayo dito sa Tuaw kasi yun ang magandang, yun ang isang approach namin nung pasukin namin ng Pugin kasi tatlong yung sa brigade kasi dito sa may Tuaw Cagayan. Yung batalyon, yung base naman ng 48 IB doon sa Barangay Katabugan, Pinokpok, Kalinga. Yun ang base ng batalyon headquarters ng 48. Tapos pagpasok mo akyat ka na ng Pugin, unang madadaanan yung Barangay Tapa, Barangay Pugin, parang Banban. Pero magkakalapit lang yun mga yon, halos mga kilometers lang ang gap doon sa may Tuaw, Cagayan. Kasi pag malapit ka na sa Pugin, doon sa taas, madadaanan mo yung Hill 755. Doon ang pinakamaraming yung mga booby traps na ginawa ng mga kalaban noon, kaya hindi mapasok-pasok. Kasi tatlong klase yun yung mga maaapakan mo lang, bigla kang sasabog. Meron yung mahulog ka sa butas, may mga tusok sa loob. Kasi hindi mo makikita yung butas. Kasi hindi lang naman sa yung trail, doon nila inalalagay yung mga butas, pero linalagyan din ng mga dahon. Bigla ka na lang mahulog. Matutusok ka na doon sa may nilagay nila sa loob. Madali lang naman yun, madali lang yung Tuaw hanggang doon sa may Pugin. Wala pang, kung talagang dire-diretso na lakad yon, wala pang mga 2 hours, ando doon ka na. Kasi mababa lang na mga bundok yon. At ganon din siya kung manggagaling ka doon sa base ng 48 IB. Madadaanan mo rin yung tatlong barangay, yung Pugin, Tapa, sa Daga. Ganon din kung manggagaling ka doon sa Tuaw, madadaanan mo rin yon, yung tatlong barangay na yon. Kaya hirap na hirap talaga ang tropa yung mga tropa ng 48 noon. Hindi lang 48, basta yung 77, 41st. Kasi yung mga snipers ang kalaban noon ang nagpahirap ng mga sundalo. Ang ginagawa pa ng kalaban, kung sino ang tinitignan nila dun sa mga sundalo para maka-inflict lang sila ng casualties. Yung sa umaga, kung sino yung unang sundalo na labas sa butas, yun ang tinitira nila, ini-snipe nila. Kasi umaakyat sila sa mga puno ng nyug, mga puno ng kahoy. Doon ganon ang ginagawa ng mga NPA noon. Kaya mahirapan makalapit ang mga tropa doon sa main target, doon sa Pugin. Harasin kami ng mga alas 5 ng madaling araw, yung kainan ng tanghali, mga 11 to 12. Tapos mag-aaras na naman ng alas 6, alas 7 ng hapon. Tapos babanatan ka na naman ng alas 12 ng hating gabi. Ganon yun. Pero pag ikaw naman ang patrol, kasi hindi, nung lagi kaming hinaharas, nagpapatrol din kami sa gabi. Kaya wala pang mga 50, mga 200 meters pag magpatrol kami. Ando doon na, inkwentro na naman kasi talagang tutok lang yung kalaban noon paggabi.
Ando doon lang sa, kumbaga doon lang sa perimeter sa base namin yung mga kalaban sa gabi. Pero sa araw naman, malayo din sila, hindi sila nagpapakita. Kaya yun, halos 1 buwan na ganun ang sitwasyon noon. Hindi nila kami patutulugin sa gabi. Ganun sila katindi. Yung sa Pugin na yan. Doon na, araw-araw na yon, araw-araw na inkwentro, wala nang basta 2 beses, 3 beses isang araw. Gabi, babanatan ka pa sa gabi ng bandang alas 12. Walang problema ng sundalo noon. Kasi mga NPA na ang lumalapit sa mga tropa ng 48 noon. Kaya kasi ang ginagawa pa lang ng batalyon noon, ang release nila ng patrol by team hanggang section ay hindi ka doon sa binigay nila na base namin. Hindi uubran, hindi ka pa makakalayo doon. Hindi ka makakalayo. Inkwentro na. Kaya nagkakuan sila ulit, platoon. Hindi nung ganun pa rin, hindi doon sa main target namin, hindi maka-advance ng mga kuan. Hindi maka-advance ang tropa. Kasi yung mga kalaban kasi andoon sila sa may taas ng nyug, nagkakandak sila ng mga sniping. Kaya araw-araw noon may namamatay na tropa ng 48 noon. Nag-aalisan ng yung mga tao doon, iniwanan yung mga bahay nila, pati yung mga alaga, iniwanan na. Kami na lang ang ando doon. Pero may mga ilan-ilan lang naman na naiiwan doon. Pero hindi nga namin alam kung bakit nagsialisan yung mga iba. Bakit yung iba ando doon pa rin na nakikisama sa amin. Pero okay naman ang pagkikisama nila sa amin. Pero yun lang ang nagtatakaan namin. Nagsialisan yung iba habang kalakasan ng labanan doon. Pero yung mga ilan-ilan nga naiwan, hindi nga namin alam kung ano talaga ang pakay nila sa amin. Pero ang pakikitungo nila sa amin, okay naman. Sila, yung mga naiwan doon, sila pa nga ang nag-iigib ng tubig namin kasi hindi kami pwedeng mag-igib. Nabantayan lahat ng mga source ng mga tubig. Gwardyado. Meron pa nga balita noon na linagyan ng lason ng mga source ng tubig. Pero wala naman nangyari sa amin na nadisgrasya na tungkol sa tubig. Yun lang siguro ang propaganda nila, pati nga yung mga sabi nga nila, nagkalat yung mga tanim-tanim na prutas nila doon, injeksyonan ng lason. Kaya hindi namin pinapakialaman yung mga kwan nila doon noon sa daga na yon, yung mga produkto ng mga tao na iniwanan. Kasi yung ang balita, binilagyan ng lason. Kaya, basta yun lang, na hinihintay lang namin lagi yung mga maghaharas sa amin. Pero may mga kasama kaming mga civilian lahat, yung mga tao doon, nakapagtanim na sila ng maayos, yung mga dating taniman nila na ayos na ngayon, saka nakakapasok na rin ang sasakyan doon, sir. Wala nang istorbo na wala na yung mga dating kon nila, mga sagabal sa buhay. Kasi yung mga iniwanan nila na ari-arian nila, lupain nila doon na dating tinataniman, maganda na ang kon nila ngayon kasi nailabas nila yung mga pinagpawisan nila ngayon, sir, na kon. Marami ng tao doon, sir. Ngayon. Yung nga, bakit may sarili na silang plug noong unang pasok namin doon? Na talagang pinaghiway nila doon sa Pugin, Tapa na yon, daga.
Yung malaking plug na yun na pula na may karit. Kasi ibig sabihin, no, talagang mayroon na silang shadow government doon. Kasi ang kanon mayroon na silang shadow mayor noon. Oo sir, kasi yung tagal na yung kasi sir na laging may putukan, laging katabi mo yung patay. Wala na sir, yung wala nang ibang, hindi mo maramdaman na yung takot, yung kuwan eh. Kasi yung sa akin noon, yun ang kuwan ko. Wala na kung basta ang iniisip ko na lang. Di ako namatay. Pero wala nang pumasok na yung parang natakot na ako. Parang iba na yung wala sir. Nahirapan din kami na napasok yung nung Pugin na yan. Kaya maraming sundalo na nagbuwis ng buhay dyan sa Pugin. Nung talagang na pag-aralan namin yung mga sitwasyon nung bakit sila very brave na naghaharas. Kasi may mga suicide platoon din sila, tagahagis ng granada. Kung alam ni mapinpoint nila yung base ng sundalo, mayroon yung suicide team na naghahagis ng granada doon sa kinukutan ng mga tropa. Ayun, kaya laging laging may namamatay. Kaya pinagpaplanuhan din ng brigade noon na bakit ganun ang sitwasyon. Hanggat na company na ang ng release ng tropa noon para makuha lang yung main camp doon sa Pugin. Tapos pero nahirapan pa rin ng kumpanya na may nalalagas pa rin sa amin noon. Nagkaroon ng encounter hanggat pumasok ng mga test mission. Yun, doon na nakuha yung main camp, pero hindi totally na nakuha kasi yung mga First National Battalion noon, talagang kung gaano katapang ng sundalo, ganun din sila. Kaya maraming nagbuwis ng buhay ng sundalo sa Pugin na yan. Pag tapos na ng putukan, unang-una kasi yun, kwentuhan na naman. Kahit nasa butas sir, kukwentuhan kami. Kasi, basta marinig mo lang yung marinig mo lang yung kwento yung kasama mo, kukwentuhan kasi kanya-kanyang butas. Kwentuhan. Pero biglang ulan, ayun, lutang kami lahat sa butas. Kasi poncho lang sir ang namin noon, poncho lang ang ginawa namin doon sa siyempre, malaki na yung poncho. Gawa ka lang ng tama-tama yung butas sa katawan. Nandoon na rin yung pack lagi sa likod, nakadapa. Ayun nga, yung mga walang disiplina noon, basta yung angat kagad. Kasi mayroon yung mga snipers sa madaling araw eh. Talaga nasa taas kasi ng mga kahoy, sir, nyog. Yun, kung sino yung unang angat na ganyan ng ulo, dead ball ate. Marami akong enkwentro, marami akong karanasan, pero hindi ko nagawa yung iwanan ko yung kasama ko na may tama o patay. Basta lumipad na yung chopper nun kasi alam nila may pipick upin na wounded o patay. Hinihintay nila ang doon sa, lagi sila nakatutok sa batalyon sir eh. Hintayin kung anong pangalan yung na wounded, anong pangalan yung namatay. Ganoon lang sila. Kasi ang 48 na kasi noon halos doon sir sa Pinukpok, doon sa mga barangay, yung personal ng 48 doon nakapag-asawa sa Pinukpok. Siyempre pag may mamatay na sundalo, baba na naman, another plan na naman ng operation. Hanggat yung main na objective namin, kasi mayroon yung tactics din ng kalaban noon na mayroon yung mga lahat ng mga trails na may mga booby traps.
Kaya marami, hindi lang encounter ang nagkakakuan ng sundalo noon. Mamatay ka sa booby traps, mga landmines, pati yung mga kuan noon, mga helicopter na MG, binabanatan ng kuan yun, binabanatan ng mga NPA. Kaya kasi may kuan kami noon, may one section na Ranger. Yun ang ginagamit ng company namin na unang palaging leading yan. Kaya nung kasama ko si Lieutenant Hungitan pa ay tinyente pa lang siya noon. Yun ang platoon leader namin. Doon kami nawalop yung section namin ni Lieutenant Hungitan. Dalawa lang kami natira. Kasi nag-umpisa bali kami ang hinaras. Nag-umpisa ng harassment ng 7 hanggang alas 11 ng kinabukasan. Nung nai-withdraw namin yung mga kasamahan namin kasi dalawa lang kami natira ni Lieutenant Hungitan noon. Yun ang mga tagahagis ng granada. Doon ang pang-demoralize nila sa sundalo kasi mayroon yung iba yung tagahagis ng granada na sinusuportahan ng yung tropa nila. Kasi sa side force nila yun yung tagahagis ng granada. Ayun. Tapos bigla lang naman na may sumigaw na marami silang tactics Biglang may magkukuman na yung nung nangyari nga sa amin, biglang may magkuman sa taas na pahanap niya yung gasolina at susunugin yung location namin. Biglang may magkukumand na yung isang section, daan kayo sa likod, i-rush up kasi kokonti sila. Ganun, marami kang ibang naririnig na Hindi lang, kaya ang sa isip namin noon, hindi lang one section yung bumaki kasi talagang marami. Napatunayan namin na talagang marami sila. Pero nung nangyari yun, nung alas 12 ng gabi, sinesearch pa nga kami. Iniilawan nila kung saan kami kasi wala silang marinig na putok namin kasi pin down na nga pin down kaagad yung one team namin Pin down yung one team. Tapos hindi pa namin makita yung 5. Kaya dadalawa lang kami yung yung dala namin na radyo kasi sa brigade kami kumokontak. Pero ang decision ni Lieutenant Hungitan noon, ipapulverize na yung location namin kasi magdamag din na magdamag na sinusuportahan kami ng fire support ng 105. Yung batalyon namin at saka yung brigade. Continuous yan na pumuputok. Pero nung mag-alas 2 na ng madaling araw, nag-decide si Lieutenant Hungitan na ipapulverize yung location namin. Pero hindi pumayag si General Kapulong. Si General Kapulong na ng brigade commander. Hindi pumayag si General Kapulong na bombahin yung location namin. Kasi ang estimate kasi ni Lieutenant Hungitan noon, hindi na kami mabubuhay noon. Kasi doon sa location namin puro NPA na ang makikita mo Ando doon lang kami sa may puno ng mga buho. Hindi kami umuwi kasi pinapaslightan kami doon. Talagang sinesearch nila kami. Yung radyoman nga namin, pati yung mga machine gun, talagang kitang-kita namin na talagang yung ulo talagang pininising talaga. Kaya ganun katindi ang noon. Tapos nag-request kami ng reinforcement. Walang dumating na reinforcement. Nauna pang dumating yung reinforcement ng NPA nung alas 7 ng madaling araw. Kaya yung nakalaban namin ng gabi, umatras sila, ang reinforce. Yun ang lumaban ulit sa amin. Kinakabahan din ako. Pero hindi ko ipapakita sa mga tao na ako may kaba. Kasi once na nakita yung mga tao mo na ikaw ang isang leader, isang platoon sergeant, kung ipapakita mo na ikaw ay kinakabahan ka o na parang natakot ka,
eh useless yun kasi kakantsawang ay hindi ka pagtitiwalaan ng mga hawak mo pag ganun ang ipapakita mong reaksyon sa kanila. Eh sa akin, basta ando doon ka na, okay, kasi tanggap mo na kung ikaw ang kondon ng isang na may walang swerte, kasi tanggap mo na kasi kaya nga sundalo yun ang sinumpahan mo. Pero ang unang-una doon, huwag mong ipakita sa mga tao na hawak mo na ikaw o may kaba, may takot. Ganon ako noon. Maganda ang samahan namin noon ng mga hanggang sa private, hanggang doon sa level ko. Kasi sa akin ang ginagawa ko sa kanila, hindi ko paglalong-laro na pag nasa operation na kami, nasa actual na, hindi lang yung pag doon pa kayo sa kampo, pag briefing ka sa kanila, eh dapat kung ano yung sinasabi mo sa kanila, gawin mo para makita nila na yung sinasabi mo sa kanila, eh kaya mong gawin. Hindi yung hanggang salita lang, hindi mo naman kayang gawin. Paano nila susundin yung sinasabi mo kung kung ikaw na leader, hindi mo rin kayang gawin? Ganon ang ginagawa ko noon. Kaya nakikita nila na yung mga ganito pala, totoo pala yung mga sinasabi yung platoon sergeant natin, sabi nila. Kaya doon ako nagbibes na tama yung pinapakita ko sa kanila na ng advice ko sa kanila na kung ano yung bawal na sinabi ko sa kanila, hindi ko rin pag nasa operation na kami, hindi ko gagawin kasi sinabi ko sa kanila, eh ako rin ang gumawa. Yung sinabi ko, useless yung sinabi ko sa kanila, eh ako ang nagbabiolate. Kaya doon ko nakikita ang sinasabi ko dun sa tropa na kaya sabi ko maganda ang samahan namin. Pag nakita nila na ako yung ginagawa ko, eh sinusunod nila. Pati ganun din sa opisyal, kung ano yung sinabi sa amin, eh gagawin din namin. Walang dalawang salita, tatlong salita, basta nagsalita na yung opisyal ng isa, wala nang pangalawa. Kasi hindi namin sinusuway yung mga sinasabi sa amin. Kaya ganun ang samahan ng opisyal EP sa amin noon. Kasi kung nasa combat zone, nasa gera ka, tapos hindi mo rin sinusunod yung nakakataas sa'yo, useless, hindi ka mananalo sa gera. Kung kanya-kanyang pride, kaya nga nagkaroon ng official EP, mayroon platoon leader, mayroong platoon sergeant, hanggang doon sa team leader, hanggang sa panakaluwas ako. Kaya maganda talaga ang samahan namin noon. Samahan ng mga official noon at saka mga EP, maganda ang samahan kasi talagang ang basta nagsabi nung official, eh walang hindi, talagang wala akong masasabi doon. Talagang maganda ang samahan, pati yung mga pinaka-lowest rank, basta sinabihan mo na hindi gawin yung talagang hindi dapat na gawin, sinusunod naman nila. At kaya walang hirap ang kanon ng samahan ng EP. Kasi maganda ang samahan. Ang pare-parehas ang talagang concentration namin noon na basta yung target namin dun sa kalaban.